Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang kuwento na parang hinugot sa tatlong yugto ng isang pelikula. Ito'y tungkol sa isang serya ng mga akusasyon laban kay Congressman Leandro Leviste based sa isang source na ating susuriin. Tara, himayin natin ang bawat bahagi nito. Tatlong investigasyon, isang pattern, ganap na kawalan ng pananagutan. Wow! Ganyan kalakas ang pambungad ng source material natin. Agad-agad, binibigyan tayo ng ideya na hindi lang ito basta-bastang mga alegasyon, kundi isang serye raw ng mga pangyayari na may iisang tema. Agyan ang gagawin nating gabay, isang triloiya. Simulan na natin. So, ang unang yugto o Act 1 ay nagsisimula sa isang insidente sa mismong tanggapan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. At ayon sa source, hindi ito simpleng pag-uusap lang ha. Nagsimula raw ang lahat sa isang komprontasyon na nauwi sa pisikalan. Tingnan nyo tong timeline na to. Noong September 2025, nangyari ang insidente sa DPWH. 3 buwan pagkatapos, sa kasamaang palad, pumanaw si Undersecretary Cabral dahil sa ibang dahilan. At 3 araw lang ang lumipas, biglang lumabas ang tinatawag na Cabral Files. Ang bilis, di ba? Yan ang isang detalyeng gustong bigyang diin ng source. At dito, nagiging parang eksena sa pelikula. Ang alegasyon, sa pilitan daw kinuha ang mga dokumento. Umabot pa raw sa punto na nasugatan ng undersecretary at nagkaroon ng dugo sa mga papel. Grabe, napakabigat na image niyan na nagpapahiwatig ng karahasan para lang makuha ang mga ebidensyang ito. At dahil dyan, dito na pumapasok ang isang napaka-importanteng legal concept, ang chain of custody. Basically, ito yung nagpapatotoo na ang isang ebidensya ay hindi ginalaw, hindi tinamper, mula nang makuha ito hanggang sa iharap sa korte. So, eto na yung punchline ng source para sa unang yugto. Dahil daw nasira ang chain of custody, kasi nga, sa pilitan daw kinuha, kahit ano pa yung laman ng mga dokumento na yan, wala na. Legally, hindi na yan pwedeng gamiting ebidensya sa korte. Nawala na raw ito ng saysay sa mata ng batas. Okay, so tapos na tayo sa mga pisikal na dokumento. Lipat naman tayo sa ikalawang yugto, ang kapangyarihan ng mga salita. Dito, titingnan natin ang isang di umano'y pattern ng pagdibitaw ng mabibigat na akusasyon na bigla na lang binabawi. Ito raw ang sinabi ni Congressman Leviste. Pero para maintindihan natin yung konteksto, ito yung nangyari. Nag-post siya ng listahan ng mga proyekto na umaabot sa 8 billion pesos. At sa listahan na yon, may tag na OP na alam naman nating tumutukoy sa Office of the President. Napakabigat na paratang, di ba? Pero pagkatapos, ito ang sinabi niya. Dito sa slide, kitang-kita yung sinasabing kontradiksyon. Sa kaliwa, yung akusasyon na nag-uugnay sa Office of the President sa bilyon-bilyong proyekto. Sa kanan, yung paglilinaw na, teka, hindi ko pala alam kung sino yun. Ang tawag daw ng source sa ganitong taktika, gaslighting. At hindi lang yan, may isa pang halimbawa, ang source, yung allegation tungkol sa 2 million pesos na bonus na suhol daw. Naging malaking issue to. Pero yun pala, para sa operating expenses daw yon ng mga opisina nila. Ang punto ng source, pareho ang pattern. Yung maingay at nakakasirang akusasyon, mabilis kumalat. Pero yung tahimik na paglilinaw, halos wala nang nakapansin. At ngayon, para sa grand finale, ang ikatlo at huling yugto ng trilohiya. Dito napapasok yung pera. Malaking pera. Pinag-uusapan natin ang isang transaksyon na may kinalaman sa dating kumpanya ni Leviste, ang SP New Energy Corporation. 34 billion. Uulitin ko. 34 billion pesos. Yan ang halaga, ayon sa source, na nakuha ni Leviste nang ibenta niya ang kanyang controlling interest sa SPNC sa Meralco Group. Napakalaking pera. Pero may malaking tanong daw sa legalidad ng bentahang ito. At dito na nagiging kumplikado ang lahat. Ayon mismo sa batas na nagbigay ng prangkisa sa kumpanya, sobrang linaw. Bawal na bawal ilipat ang controlling interest ng kumpanya nang walang prior approval o paunang pag-aproba mula sa Kongreso. Hindi yan suggestion ha, utos yan ng batas. So, bakit napaka-importante nung requirement na yun? Dahil sa legal term na ito, ipso facto. Ang ibig sabihin niyan, by the fact itself. Kumbaga sa mismang sandali na nilabag mo ang kondisyon, sa kasong ito ang pagbebenta ng walang approval, automatic, on the spot, revoke o bawi na ang prangkisa. Walang tanong-tanong. Kaya heto na yung pasabog ng source,
Isang 34 billion peso na transaksyon ang nangyari na posibleng lumabag sa mismong batas na dahilan kung bakit naging valuable ang kumpanya in the first place. Kasi kung walang record ng approval ng Kongreso, ibig sabihin yung prangkisang binabenta ay dapat wala ng bisa. So, paano natin pagtatagpi-tagpiin lahat ng ito? Dugo sa dokumento, binawing salita at bilyong-bilyong pera. Dito na natin makikita yung sinasabing pattern, yung pinal na tema ng source, batas laban sa pribileyo. Ayon sa source, simple lang daw yung pattern, pagkuha ng hindi nagpapaalam. Kinuha raw ang dokumento by force, kinuha ang reputasyon through accusations, at kinuha ang prangkisa para pagkakitaan. Para sa source, ito raw ay nagpapakita ng isang mindset na parang hindi kasakop ng mga patakaran na sumasakop sa lahat. At ang mas nakakapabahala pa raw ayon sa source ay yung nakakabibinging katahimikan. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan daw ang mga institusyon na dapat magpapatupad ng pananagutan? Nasaan ang House Ethics Committee? Bakit parang walang nangyayari? Yan ang mga tanong na iniiwan ng source. Sa huli, dito tayo iniiwan ng source sa isang napakabigat na tanong. Ang bansa ba natin ay pinamamahalaan ng batas na pantay para sa lahat o pinamumunuan ng pribileyo para sa ilan? Sabi nila, ang sagot sa tanong na yan ay hindi lang tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa kalagayan ng buong sistema natin. Kayo, ano sa tingin ninyo?